Sa kung saan sa ilalim ng bangin, unti-unting binuksan ni Florian ang kanyang mga mata. Napuno siya ng dugo. Buhay ako. Nais ni Florian na umiyak. Siya ay naging mapalad. Nang mahulog siya sa bangin, naisip niya na siya ay isang patay na tao. Sino ang nakakaalam na ang isang puno ay masisira ang kanyang pagkahulog? Iyon lamang ang puno sa mukha ng bangin, siya ay mahulog kung siya inilipat kahit ng kaunti. Tulong T. Panik si Florian nang magsimula na siyang sumigaw. Sinubukan niyang patatagin ang pagkakahawak niya sa puno. Ang puno ay lumaki sa gitna ng mga pader ng bangin. Ang mga pader ay madulas, kaya't hindi siya nakaakyat sa kaligtasan. Direkta sa ilalim niya ang dagat. Walang paraan para gumalaw siya pataas o pababa. Sa wakas ay nilabas ni Florian ang kanyang cellphone upang tumawag para sa tulong. Gusto niyang umiyak nang mapagtanto niyang walang signal sa kanyang cellphone. Hindi ko ginahasa ang batang babae at halos mamatay ako dahil sa kanya, naisip ni Florian. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto ni Florian na ang punong ay hindi na mahawakan ang kanyang timbang. Wala siyang pagpipilian kundi ang tumalon pababa sa magaspang na dagat. Mapanganib na tumalon sa taas na iyon. Gayunpaman, si Florian ay isang level 5 Master General, at sa gayon, nagawa niyang makalapag ng ligtas sa beach. Gayunpaman, manhid ang kanyang mga paa. Bumuntong hininga si Florian nang mapunta siya sa beach. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano niya magagawa bumalik sa tuktok ng bangin, at walang signal ang kanyang cellphone. Tumakbo siya sa unahan upang makahanap ng iba pang mga paraan upang makaalis. Pagkatapos ng ilang oras, nakarating siya sa isang yungib. Madilim at katakot-takot, kaya't natakot siya upang pumasok sa yungib. Gayunpaman, wala siyang ibang pupuntahan, kaya't napigil niya ang hininga at naglakad papasok. Ang kuweba ay hindi ganoon kalaki. Narinig niya ang ilang mga ingay mula sa lupa pagpasok niya rito. Nakuha niya ang pagkabigla ng kanyang buhay nang tumingin siya sa ibaba, ito ay ilang mga kalansay ng tao. Sinipa niya ang mga balangkas. Biglang, sa mga kalansay, isang dilaw na kulay na banal na kasulatan ang lumitaw sa harap ni Florian. Mabilis niyang kinuha ito at nasisiyahan siya sa nahanap. Ang mga salita sa pabalat ay mahiwaga makadiyos na banal na kasulatan. Sa mansyon ng pamilya Lindon. Nasa silid-tulugan sila at nakahiga si Daryl sa kama na nakapikit. Hindi siya gumalaw. Mahina ang kanyang paghinga at maaari itong huminto anumang oras. Sa araw, si Principal Graham at ang ilang mga matatanda ay naroon upang ipasa ang ilan sa kanilang panloob na enerhiya kay Daryl. Ito ay upang siya ay maaaring magtambay ng kaunti pa. Gayunpaman, iyon ay isang pansamantalang hakbang lamang. Ang kanyang tiyan ay nasugatan. Nagdala si Lily ng 8 mga doktor upang gamutin si Daryl, ngunit nagkakaisa silang binigyan siya ng parehong mungkahi, dapat siyang gumawa ng mga kaayusan sa libing para sa kanya. Sina Lily at Yvonne ay nakaupo sa tabi ng kama, sila ay nasalanta. Yvonne, Keller, don't you take a rest? I can take care of him, mahinang sabi ni Lily. Kinagat ni Yvonne ang labi. Ang kanyang puso ay nabasag sa mga piraso dahil siya ay mamatay si Daryl. She tried kanyang pinakamahusay na upang pilitin ang isang ngiti. Mabuti na. I will stay here with you. Nang umaga, lumabas si Samantha mula sa kanyang silid-tulugan na nakasuot ng pantulog at sinabi kay Lily, Lilibud, mahal ko si Yvonne, makatulog ka. Ano ang puntong umupo dito? Sinabi na ng mga doktor na ay hindi makakaligtas dito. Nang maiuwi nila si Daryl, kasama ang kanyang katawan na tabunan ng dugo, laking gulat ni Samantha. Ano ang point ng pananatili sa kanya kung hindi siya makaligtas sa pagsubok? Sinimangutan ni Samantha ang kanyang mga mata. Lilibud, huwag kang maloko. Dapat mong alagaan ang sarili mo. Hayaan mo lang na mamatay ang walang kwentang taong ito. Si Lily ay nawala ng 3 mahalagang taon na ikinasal sa kanya. Kung si Lily ay nagpakasal sa isang mayamang pamilya, magkakaroon siya ng perpektong buhay, naisip ni Samantha. Inay! Galit na sigaw ni Lily habang nanginginig ang katawan. Paano mo nasabi iyan? Manugang mo siya. Ang mga salita ni Samantha ay nagpakurap sa kanyang puso. Nang makita niyang emosyonal si Lily,
Umiling si Samantha at sinabing ano ang ibig mong sabihin manugang. Hindi ko inamin na siya ay isa. Pagkatapos ay lumayo siya upang magbago. Ang kanilang lola ay inihayag na ang lahat ay dapat pumunta sa kanyang lugar para sa isang malaking anunsyo. Matapos niyang magpalitan ng damit at matapos ang kanyang makeup, tumingin si Samantha sa salamin at tumango. Mukha siyang sexy at matikas. Isinuot niya ang kanyang stilettos at lumabas. Paglabas niya ng pinto, sinabi niya, tanggalin mo siya ngayon. Isang namamatay na lalaki sa pamilya? Malas iyon. Ilabas mo siya rito, naririnig mo ba ako? Inay. Hindi na napigilan ni Lily, nagsimula siyang umiyak ng malakas. Inay, tigilan mo na ang pagsabi niyan. Mahal ko si Daryl. Kahit mamatay siya, habang buhay ko pa rin siyang mamahalin ng aking buhay. Ikaw, Arf, galit na galit ako, ungo ni Samantha. Sinabi ni Lily na mamahalin lamang niya si Daryl. Pinadyakan ni Samantha ang kanyang mga paa at sinigawan siya, I will deal with you pagbalik ko. Hinampas niya ang pinto at umalis. Bumuntong hininga si Lily, gusto lang niyang umiyak. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Daryl. Nagsimulang tumunog ang cellphone ni Daryl. Tumingin si Lily sa telepono at napagtanto na ang tawag ay mula kay Miss Kate, guro ng klase ni Daryl. Sinagot ni Lily ang tawag. Hi, ito ba ang asawa ni Daryl? Nag-aalalang tanong ni Catherine. Sumagot si Lily, ako, Miss Keith. Mahinang sinabi ni Catherine, may isang bagay na baka iligtas si Daryl. Tinawag itong 9 Resurrection Pill. Kung mahahanap mo ito bago makuha ni Daryl ang kanyang huling hininga, maaari mo siyang maisave. Ang tiyan ay isang kritikal na bahagi ng katawan ng isang nagtatanim. Karaniwang mamamatay ang isang tao kung ang kanilang tiyan ay nasugatan. Sino pa ang makakagawa ng isang resumpil para kay Catherine kung si Daryl ay patay? Kaya, tiningnan ni Catherine ang lahat ng mga sinaunang manual upang maghanap ng isang paraan upang mailigtas si Daryl. Sa wakas, nahanap niya ito sa isa sa mga sinaunang manual, ang 9 na resurrection pill. Talaga? Parehong Lily at Yvonne ay natuwa nang marinig iyon. Miss Keith, mayroon ka bang 9 na resurrection pill? Gulat na tanong ni Lily. Bumuntong hininga si Catherine. The 9 resurrection pill is very rare. Ang pamamaraan upang makagawa ng elixir na ito ay nawala sa mga henerasyon. Wala sa akin. Si Lily ay walang imik, ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala ng pangalawa. Nawala ito maraming henerasyon na ang nakakalipas, kaya imposibleng hanapin ito. Namula ang mga mata ni Lily habang umiiyak. Sa sandaling iyon, si Yvonne ay excited. Lily! Bahala ka kay Daryl. Kailangan kong lumabas sandali. Kukunin ko na bumalik sa lalong madaling panahon. Yvonne at umalis na lang sa kwarto, siya ay kinuha ang kanyang cellphone at dial ng isang numero ng call ay sumagot sa loob ng ilang segundo. Bakit ka tumatawag sa akin, Yvonne, ang isang tao? Ay narinig mula sa kabilang panig ng tawag. Kinagat ni Yvonne ang kanyang mga labi at nag-atubiling ilang segundo. Jeremy, malaya ka na? Pwede ba tayo magkita? Si Jeremy Langley ay anak ng isang mayamang pamilya sa Donghai City. Nakilala ni Yvonne si Jeremy sa isang antigong eksibisyon mga 2 taon na ang nakalilipas. Si Jeremy ay umibig kay Yvonne sa unang tingin. Gayunpaman, hindi interesado si Yvonne sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay kasama niya. Mahigit 1 taon na siyang hindi nakontak ni Yvonne. Gayunpaman, nais niyang iligtas si Daryl, kaya't hindi siya nag-atubiling tawagan siya. Upang may pamalas ang yaman ng kanyang pamilya, sinabi ni Jeremy kay Yvonne na ang kanyang pamilya ay nagastos ng 3 bilyong pera sa isang 9 resurrection pill sa isang pribadong auction. Kahit na iyon ay ilang oras na ang nakakalipas, malinaw na naalala pa rin ito ni Yvonne. Natuwa si Jeremy nang marinig na nais ng kanyang Diyosa na salubungin siya. Mabilis siyang sumagot, nga pala, hindi ko na kayo nakita ilang sandali, Diyosa. Mahal na mahal kita. Si Yvonne ay nagpatuloy na sabihin, maaari ka bang pumunta ngayon? Hihintayin kita sa Dream Destiny Cafe. Naman, pupunta ako roon. Tuwang-tuwa si Jeremy. Anong kamangha-manghang balita? Tinanong siya ng Diyosa niya.
Sa Dream Destiny Cafe. Walang gaanong mga customer sa oras na iyon, ilang mga kabataan ang naroon. Naglakad si Yvonne papasok sa cave, maraming lalaki ang tumingin sa kanya. Maikling palda, stilettos, at ang perpektong mga tampok sa mukha, mukhang matikas siya at hindi mapigilan. Gayunpaman, mukhang nag-alala si Yvonne. Hindi nagtagal pagkatapos siya umupo, isang nakaistilong binata ang lumakad, may isang bouquet of roses sa kanyang kamay. Ang lalaki ay si Jeremy. Yvonne, para sa iyo ito. Emosyonal na tiningnan ni Jeremy si Yvonne. Nang makita niya ang perpektong katawan nito, sinabi niya, ang ganda mo. Matapat siya tungkol dito. Si Yvonne ay naging higit na at mas maganda pagkatapos nilang huli na nagkita 1 taon na ang nakalilipas. Pinilit ni Yvonne ang ngiti sa kanyang mukha habang kinuha ang mga bulaklak. Sinabi niya, Jeremy, natatandaan kong sinabi mo na ang iyong pamilya ay mayroong 9 na resurrection pill, tama ba iyan? Nagulat si Jeremy, nakangiting sagot niya, tama iyan. Bakit mo binabanggit ito? Kinabahan si Yvonne, tinignan niya si Jeremy at tinanong, Jeremy, maaari mo ba itong ibenta sa akin? Bibilhin ko ito sa anumang presyo. Hanggat maililigtas niya si Daryl, handa niyang isakripisyo ang kanyang kayamanan. Hindi kaagad nag-reply si Jeremy. Kinunot niya ang kanyang mga mata at sinabi, bakit mo gusto ito? Kailangan ko ito upang ma-save ang isang tao, Jeremy. Mangyaring ibenta ito sa akin, pangalanan lamang ang iyong presyo. Desperado si Yvonne. Wala pa ring malay si Daryl, malamang meron siya 1 pang 4 hanggang 5 oras. Ang taong nais mong iligtas, si Daryl ba? Mumiti si Jeremy habang nakatingin kay Yvonne. Narinig ng lahat sa Donghai City ang tungkol sa pinsala ni Daryl sa Lion Slaughtering Conference. Alam ng lahat na ang isa ay hindi makakaligtas kung ang kanilang tiyan ay nasugatan. Tanging ang 9 na pagkabuhay na mag-uli ay makakaligtas sa kanya. Nagkataon, si Jeremy ay mayroong isa sa bahay. Maaaring iyon lamang ang pill sa buong malawak na mundo. Tinanong kaagad ni Yvonne tungkol dito nang magkita sila. Malinaw na nais niyang iligtas si Daryl. Si Daryl ito. Tumango si Yvonne. Mumiti si Jeremy, Yvonne mahal, dapat mong malaman. Kahit na binili namin ang 9 na resurrection pill sa auction, ito ang pinakabihirang tableta sa buong mundo. Mahirap talaga para sa akin na ibenta ito sa iyo. Pinagtawanan siya nito sa kanyang isipan habang sinasabi iyon. Palagi mo akong minamaliit at ngayon ay humihingi ka ng tulong sa akin. Desperado si Yvonne, kaya't sumandal siya at sinabi, Jeremy, kritiko sa akin ang pildoras. Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang gusto mo para ibenta mo sa akin ang tableta. Ako ay sumasang-ayon sa iyong bawat kahilingan. Kahit ano. Jeremy ngumiti. Yvonne tumango matatag. Jeremy ay tumingin sa mukha ni Yvonne at sinabi, fine. Pakasalan mo ako kung ganun. 3 araw na ang kasal namin. Ano sa tingin mo? Bumobomba ang dugo ni Jeremy sa kaba. Sa nakaraang taon, sinubukan niyang makalapit kay Yvonne, ngunit hindi siya tumugon sa kanya. Magaling kung mapapangasawa siya nito. Papayag ba si Yvonne na gawin iyon upang ma-save si Daryl? Mukha na siyang desperada. How dare you? Yvonne was furious, her body shook in anger. He wanted to marry her in 3 days. Yvonne did not want to do that. Jeremy was infamous for his lust. She had heard about his messy sexual relationships with many women. Even though he looked smart, he had no manners at all. He would always shout at the waiters or security guards when they went out together. He wanted to show off. Those were some of the reasons Yvonne did not want to go out with him. How could she marry a man like him? However, if she did not agree to his terms, he would. Hindi kailanman sumang-ayon na ibigay ang tableta sa kanya, at hindi niya maililigtas si Daryl. Naguluhan si Yvonne at tuliro. Nang makita niyang nag-aalangan pa rin si Yvonne, hinawakan ni Jeremy ang kamay niya at sinabi, Yvonne, hindi kita sinasamantala. Gusto talaga kita, naakit ako sa iyo mula sa unang tingin. Pangarap kong pakasalan kita. Totoo. Tratuhin kita ng maayos, pangako ko. Si Jeremy ay mukhang taos puso.
Kung sumasang-ayon ka dito, bibigyan kita ng 9 resurrection pill upang ma-save ang Daryl. Namula si Yvonne, mabilis niyang hinila ang kamay niya pabalik. Kung hindi ka sumasang-ayon sana, pagkatapos ay umalis ako. Tumayo si Jeremy at tumalikod na para umalis. Kitang-kita niya na si Yvonne ay desperado ng gusto ang pill. Tulad ng inaasahan, kinabahan si Yvonne sabay tumayo si Jeremy. Hinawakan niya ang kamay niya. Don't go, ay kinagat ni Yvonne ang labi hanggang sa malapit ng dumugo. Fine, sumasang-ayon ako sa mga tuntunin mo. Sumasang-ayon ako. Pula ang mga mata ni Yvonne. Wala siyang pagpipilian, magsisisi siya kung may mangyaring masama kay Daryl. Natuwa si Jeremy nang marinig iyon. Malaki. Palagi niyang pinangarap ang tungkol sa pagpapakasal kay Yvonne. Mahigpit na tumingin si Yvonne kay Jeremy. Huwag kalimutan ang pangako mo. Jeremy. Gusto kong padalhan mo ako agad ng tableta. Tumango si Jeremy at ngumiti mabuti. Tulad ng napagkasunduan mo. Ipapaalam namin ang balita tungkol sa amin pagsasama bukas ng umaga. Mahusay na balita ito. Ipagdiriwang natin ito ng buong Grand at ipaalam sa buong Donghai City ang tungkol dito. Alam ni Jeremy ang tanging dahilan kung bakit pumayag si Yvonne na pakasalan siya upang ma-save si Daryl. Nais niyang ipahayag ang balita upang hindi makabalik sa desisyon ni Yvonne. Ang kanyang pamilya ay nahihiya kung siya ay bumalik sa kanyang mga salita. Nanginginig si Yvonne at dumugo ang labi. Nais niyang ipahayag ang balita. Sa sandaling inilabas niya ang impormasyon tungkol sa kanilang kasal, kung gayon hindi siya makakabalik. Ang lahat ng mga pamilya sa Donghai City ay nagpapadala ng mga regalo at kailangan niyang pakasalan siya. Masalimuot ang pakiramdam ni Yvonne, ngunit tumango siya. Mabuti. Natutuwa si Jeremy, kaya't mumiti siya at sinabi, sige, kung gayon. Hintayin ang tawag ko, uuwi ako upang talakayin ito kasama ang aking pamilya, at pagkatapos, padadalhan kita ng tableta. Tumayo si Jeremy at masayang naglakad palabas ng cafe. Pagkaalis ni Jeremy ay nagsimulang umiyak si Yvonne. Daryl, may gagawin ako para sa iyo. Handa akong magpakasal sa sinuman kung kailangan kong gawin ito para sa iyo. Gusto ko lang mabuhay ka. Sa tirahan ng pamilya Yaong. Ang paninirahan ng pamilyang Yaong ay kalmado at payapa tulad ng lagi, ngunit ang kapaligiran sa pangunahing bulwagan ay solemn. Si Yvonne ay bumalik na may balita tungkol sa kanyang paparating na kasal. Ikakasal siya sa isang anak na lalaki mula sa pamilyang Langley. Siyempre, tinanggal niya ang bahagi tungkol sa pag-save kay Daryl. Tumingin si Kingston kay Yvonne at nagtanong na nagtanong. Gusto mo ba talagang pakasalan si Jeremy? Mula nang makilala ni Yvonne si Daryl, siya ay nasa ulo na ng pag-ibig sa kanya. Mukhang sa wakas ay natapos na niya iyon. Ilang beses niyang nakilala si Jeremy. Ang bata. Ang tao ay mukhang matalino at ang kanyang pamilya ay mayaman. Siya ay isang mas mahusay na pagpipilian kaysa kay Daryl. Ang mga mata ni Yvonne ay mapula habang mahina siyang sumagot. Pare, naisip ko ito. Mangyaring tulungan akong nakumalat ng balita. Mabuti, mahusay yan. Si Kingston ay napakasaya, ikakasal na ang kanyang anak na babae. Lumabas siya ng main hall at sinimulang tawagan ang kanilang mga kamag-anak. Ang pamilyang Yaong ay maraming mga kamag-anak at koneksyon sa Donghai City. Ang panganay na anak na babae ng pamilyang Yaong ay magpapakasal sa loob ng 3 araw. Ang balita ay kumalat sa buong Donghai City. Pagkalipas ng 1 oras, isang maluho na sports car ang nagmaneho sa beranda ng cots ng Yaong residence. Humakbang si Jeremy gamit ang isang natatanging kahon ng kahoy sa kanyang kamay. Yvonne T. Nang siya ay humakbang papasok sa hardin. Excited siyang maglakad papunta sa bulwagan at inabot ang kahon ng kahoy kay Yvonne. Ang 9 na resurrection pill, ito na. Si Yvonne ay mabilis na lumabas sa kanyang mga stilettos, kinuha niya kay Jeremy ang kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang pill sa loob nito. Ito ay nagniningning at ito ay tumingin buhay na buhay. Hindi na nag-isip pa si Yvonne. Tumayo siya at lumabas. Sinundan siya ni Jeremy. Yvonne, dadalhin mo ba ang tableta na ito kay Daryl? Maaari akong sumama sa iyo.
Magpapakasal sila sa lalong madaling panahon, gusto niyang makasama siya. Kinagat ni Yvonne ang kanyang mga labi at malamig na sinabi, mabuti na. Maaari akong mag-isa. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang sinabi, dapat mong alagaan ang mga paghahanda sa kasal. Kahit na pumayag siyang pakasalan siya, tinanggihan pa rin niya ito. Ayaw niya sa tabi niya. Sa makatuwid, kailangan niyang maghanap ng dahilan upang siya ay lumayo. Tumango si Jeremy. Tama ka. Napakagandang tao mo, Yvonne. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang kaayusan sa kasal. Ito ang magiging pinakamarangyang kasal sa buong Donghai City. Huwag kang mag-alala, Yvonne, lahat ng mga kababaihan sa mainggit sa iyo ang Donghai City. Mag-aanyaya ako ng maraming mayayaman at tanyag na tao sa aming kasal mula sa ating mga social circle. Tumawa si Jeremy. Naglilinang ako sa 1 taon, Yvonne. Magkakaroon din ng mga matatanda sa aming kasal. Mabuti, maaari kang magpatuloy sa pag-aayos. Pinutol siya ni Yvonne. Mahusay, mahusay. Ay dapat ako pumunta ngayon. Jeremy iniwan maligaya. Yvonne sighed sa pagkakita niya umalis. Pagkatapos, siya ay huminga ng malalim at nagdulot diretso sa lindon sa bahay ng pamilya. Ang Lindon Mansion. Araw pa ngunit ang buong bahay ay tahimik na may tunog lamang ng mahinang paghinga ni Daryl. Matagal nang inaalagaan ni Lily si Daryl. At sobrang pagod na pagod pa rin siya. Naghihintay siya ng isang himala kung saan bubuksan ni Daryl ang kanyang mga mata at tinawag siyang honey. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung darating din ang sandaling ito. Kilabot. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at may isang malungkot na si Yvonne ang sumugod na may dalang isang tableta na nag-iwas ng isang makinang naglo sa kanyang kamay at mabilis na sinabi, Lily, tingnan kung ano ang narating ko rito. Yvonne, yun Pody. Tuwang-tuwa na tumayo si Lily nang makita ang pil sa kamay ni Yvonne. Ito ang 9 na pil ng pagkabuhay na mag-uli. Bulalas ni Yvonne na may kagalakan at pagkabalisa habang mabilis siyang naglalakad sa tabi ng kama at inilagay ang tableta sa bibig ni Daryl. 9 na pil ng pagkabuhay na mag-uli. Saglit na natigilan si Lily bago makaramdam ng kasiyahan. Ang parehong mga kababaihan ay ngumiti at napunit sa nakita si Daryl na kumakain ng tableta. Gayunpaman, ito ay luha ng kagalakan sa oras na ito. At, tulad ng inaasahan, isang hint ng rosiness sa lalong madaling panahon ay bumalik sa maputla na mukha ni Daryl. Tuwang-tuwa si Lily ngunit kalaunan ay natauhan siya at tinanong si Yvonne, Yvonne, saan mo nakuha ang gamot na ito? Sinabi ni Miss Catherine na ang pamamaraan ng pagpipino ng 9 Resurrection Pill ay nawala sa loob ng maraming siglo. Si Yvonne ay lumabas ng halos 3 oras at bumalik na may dalang tableta. Paano ito magiging posible? Mahigpit na hinawakan ni Yvonne ang kanyang mga kamay habang pinipilit nitong ngumiti at simpleng sinabi, nakuha ko ito mula sa isang kaibigan. Kaibigan? Puno na kuryosidad ang mukha ni Lily. Mabuti, hindi na kailangang pag-usapan ito. Gayunpaman, mayroon akong magagandang balita na sasabihin sa iyo. Ikakasal na ako. Makalipas ang 3 araw. Si Yvonne ay naglagay ng isang masayang ekspresyon, ngunit ang ngiti niya ay naglalaman ng ilang pag-aatubili. Ano? Siya ay ikakasal kahit na hindi siya nagkaroon ng kasintahan? Sino ang pinapangasawa niya? Napaisip si Lily. Hindi siya pinaniwalaan ni Lily. Si Yvonne ay may dalang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay totoong nasasaktan. May isang bahagyang shimmer sa kanyang mga mata habang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang luha. Ang lalaking ikakasal ay ang batang Panginoon ni Langley na si Jeremy. Mabuti pang umalis na ako. Dapat ay paggising ni Daryl sandali. Tumalikod si Yvonne at lumabas ng silid kaagad matapos ang kanyang sinabi. Yvonne, ano ang nangyayari? Ikakasal ka kay Jeremy. Nag-aalalang sigaw ni Lily habang dali-dali siyang naglalakad papunta kay Yvonne. Alam ng lahat sa Donghai City na si Jeremy ay mabuti para sa walang playboy na laging lumilikha ng mga problema para sa kanyang ama. Siya ay isang pervert na may ugali sa pag-inom at pagsusugal. Paano mapangasawa ni Yvonne ang gayong aman? Lily, bigyan mo ako ng iyong basbas. Nagpasya na ako.
Malamig na sabi ni Yvonne habang siya ay lumingon at umalis. Gayunman, luha ang tumulo sa kanyang mga mata kaagad sa kanya umalis na. Bumalik ang tingin ni Yvonne sa mansyon at tahimik na binigyan siya ng basbas. Daryl, mayroon ka ng Lily sa pamamagitan ng sayong tabi. Dapat mong mahalin siya sa pagpapagamot sa iyo ng napakahusay. Ikaw at ako ay hindi sinadya upang magsama sa buhay na ito. Ang makeup ni Yvonne ay agad na nasira ng kanyang luha. Makalipas ang 2 araw sa Lindon Mansion. Walang kamalayan si Daryl kung gaano siya katagal nang walang malay sa paghiga sa kama. Ang kanyang isipan ay inamodlo na parang siya ay may isang mahabang pangarap. Huff! Naramdaman ni Daryl na mahina at masakit ang buong katawan niya nang buksan niya ang kanyang mga mata. Sa partikular ang kanyang larangan ng enerhiya ay nasasaktan pa rin. Hubby! Lily became teary and her delicate face immediately blushed upon hearing Daryl's words. Daryl was still a smooth talker even now. Lily stood up in embarrassment and stamped her feet. So uncouth. She could not help but tuck Daryl under the blanket as she spoke and gently asked him, Hubby, are you hungry? I'll cook something for you. Daryl had been unconscious for 2 days and had not even drunk a drop of water. No cultivator would be able to endure that situation. Daryl licked his dry lips and said with a smile, I'm hindi nagugutom, medyo nauhaw lang. Tumango si Lily sa kanyang ulo at dali-daling nagbuhos ng isang basong tubig pagkarinig ng kanyang mga salita. Maingat niyang inalalayan si Daryl at pinakain ang tubig. Kahit na medyo clumsy ang kanyang galaw, mabait pa rin ito at banayad. Tulog. Masayang uminom si Daryl ng kaunting bukana ng tubig habang nilalasap ang lambingan ni Lily. Agad siyang naramdaman ng mas mahusay ngayon. Lilibud, hanggang kailan ako walang malay? Daryl tanong pagkatapos lunukin ang tubig. Umiling si Lily at marahang umiti. 2 araw ka nang walang malay. Sa sobrang takot ko sa nagdaang 2 araw na maaaring may nangyari sa iyo. Sa kabutihang palad ang 9 resurrection pill ay nakapagligtas sa iyo. 9 na muling pagkabuhay. Ang ekspresyon ni Daryl ay naging solemn sa isang iglap ng marinig ang pagbanggit ni Lily ng Pildoras. Naitala sa Infinite Elixir Manual na ang 9 resurrection pill ay napaka-mystical. Ito ay partikular na ginagamit sa paggamot sa mas mababang enerhiya patlang na pinsala. Mayroong 3 mga patlang ng enerhiya sa katawan ng tao na matatagpuan sa ulo, dibdib, at ibabang bahagi ng tiyan ayon sa pagkakabanggit. Ang 9 resurrection pill ay mayroon lamang isang solong pag-andar na kung saan ay pagalingin ang mas mababang larangan ng enerhiya ng isang magsasaka. Kung nasugatan ang mas mababang patlang ng enerhiya, walang ibang gamot maliban sa 9 resurrection pill na makakatulong. Sa makatuwid ang elixir pill na ito ay isa sa pinakamahusay. Hindi ito mabili sa merkado kahit na may pera ang isa. Bukod dito, ang 9 na resurrection pill ay hindi maaaring pino ng sinumang ordinaryong tao. Bilang karagdagan, ang pamamaraan ng pagpipino ng pill ay matagal nang nawala at sa kasalukuyan si Daryl lamang ang nakakaalam kung paano ito pino. Hindi mapigilan ni Daryl na tanungin si Lily pagkatapos ng pag-iisip. Lilibud, saan mo nakuha ang 9 resurrection pill? Si Lily ay naging isang magsasaka lamang at hindi alam ang anumang pill refining masters. Hindi mapalagay ang ekspresyon ni Lily habang dahan-dahang bumuntong hininga. At marahang sumagot, ito ay Yvonne, dinala niya ang tableta. Yvonne Young. Natigilan si Daryl habang nagbabaha ang kanyang isip ng imahe ng isang payat at magandang figura. Talagang nahanap ni Yvonne ang 9 na resurrection pill. Bagaman nagulat si Daryl, hindi niya ito masyadong inisip at binago ang paksa. Lilibud, ano ang sinabi ng punong guro matapos akong himatayin sa entablado? Nag-isip sandali si Lily at sinabi, ang punong guro sinabi na ikaw ay ganap na karapat-dapat maging kampiyon, sadyang napinsala ka lamang. Ang mga responsibilidad ng pagharap sa Golden Leon ay magiging iyo kung nakaligtas ka. Kung hindi man, hahawakan ito ni Megan. Marahil ay iniisip nila na patay ka na ngayon at hulaan ko na hahawak nila ang responsibilidad sa Megan ni Emmy. Ano? Mahal. Mabilis. Kunin mo ang telepono sa akin, nag-aalalang sabi ni Daryl. Halos mamatay siya para sa karapatang pumatay at hindi pa mawawala ito. OFT.
Si Daryl ay tuluyang natigilan sa eksena sa harapan niya. Hindi niya akalain na magiging sikat siya. Ang nakakatawang bahagi ay ang mga matatandang anim na sekta na ito ay kadalasang mataas at makapangyarihan, ngunit ngayon ay tulad sila ng mga nagtitinda sa kalye na nangangarap na akitin ang mga customer. Ito ay tunay na isang kagiliw-giliw na sandali. Umiti si Daryl na walang imik habang tahimik siyang naupo doon at pinapanood. Tumawa rin si Graham at malakas na sinabi, lahat ay tumitigil sa pagtatalo, hindi pa tuluyang nakakagaling si Daryl mula sa kanyang mga pinsala. Kailangan niya ng mapayapang pahinga. Nagkatinginan ang bawat isa at tumigil sa pagtatalo nang marinig ang sinabi ni Graham. Gayunpaman, ang kanilang mga titig kay Daryl ay masidhi pa rin tulad ng dati. Bumitaw si Daryl ng bumuntong hininga. Sa kabutihang palad ay pumasok ang punong guro. Kung hindi man, mahirap para kay Daryl na magpasya, kasama ang lahat ng mga matatanda sa anim na sekta na tumatanggi na mag-back down. Sa sandaling iyon, hinugot ni Graham ang isang susi at iniabot kay Daryl. Daryl, malinaw sa lahat ikaw ang Leon Slaughtering Conference Champion. Ang Golden Leon ay nakalock sa pribadong room ng Hexad School at ito ang susi sa silid. Ang ekspresyon ni Daryl ay puno ng kagalakan nang tanggapin niya ang susi. Nang magsasalita pa sana siya, isang malakas na tawa ang sumabog mula sa pasukan ng silid. Pasensya na late ako, mangyaring patawarin mo ako, Mr. Daryl. Ang tinig na ito ay kumulog at kamangha-mangha na malinaw na nagmula sa aman na may napakalawak na panloob na enerhiya. Napatingin ang lahat sa direksyon ng boses. Isang lalaki na humigit kumulang 50 taong gulang ang pumasok sa silid. Nakasuot siya ng isang kulay abong jacket na tsino at may napakalakas na aura. Naglakad ang lalaki papunta sa tabi ng kanyang kama at dahan-dahang sinabi, Mr. Daryl, agad kang sumikat sa panahon ng Leon Slaughtering Conference, isang kahanga-hangang tanawin na makikita. Ako si Zoran Carter, natutuwa na makilala mo. Zoran Carter. Huminga ng malalim si Daryl nang marinig ang pangalang iyon at hindi mapigilang tanungin Carter. Maaari ka bang mula sa pamilya ng Carter ng Mid-City? Sa katunayan, si Zoran ay patriarka ng pamilya Carter ay tumugon sa isang tao mula sa gilid. Sumpain. Nagulat si Daryl habang nasa booth ang kanyang isipan nang marinig ang sagot na iyon. Blanko siyang nakatingin kay Zoran. Maraming mga pamilya mula sa lahat ng uri ng mga lugar, ngunit ilan lamang ang tunay sikat sa buong lupain. Halimbawa, ang pamilyang Darby ay kilala bilang nangungunang pamilya ni Jiangnan, ngunit sinasabi sa was still restricted to the Jiangnan region. His family was rather insignificant at the national level. Naturally, only extremely large families were known across the world. For instance, everyone knew about Kyoto's Newman family. Besides these extremely large families, there were also a few hidden families. These hidden families were tremendously powerful, but did not involve themselves in matters of the martial arts world, therefore only a few people knew about them. The Carter family was a family of cultivators that had been hidden for centuries. Indeed, their whole family consists of cultivators and all of them were quite powerful. Rumor na ang patriarka ng pamilya Carter, si Zoran ay hindi kasangkot sa martial arts mga bagay sa mundo, ngunit ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa anim mga ulo ng sekta. Siya ay isang ganap na eksperto sa unang klase. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Naomi na magtanong, Sir Carter, narito ka rin? Narito ka ba upang makipag-away para sa isang apprentice din? Sina Master Leonard, Master Reed, at lahat ay agad na nagpakita ng isang nag-aalalang ekspresyon. Kung tatanungin ni Zoran si Daryl na maging estudyante niya at tinanggap ni Daryl, wala silang magawa kundi tingnan sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Carter ay isang pamilya ng mga magsasaka na itinago ng daang siglo at na ang lakas ay hindi mahina kaysa sa anuman sa anim na sekta. Higit sa lahat, ang Carters at anim na sekta ay palaging may magandang relasyon at hindi nararapat na sirain ito. Sa sandaling iyon, nakatingin si Zoran kay Daryl na nakangiti at tinanong, Mr. Daryl, pumunta ako dito ngayon upang tanungin kung kilala mo si Daniel Darby. Pakiramdam ko pareho kayong magkamukha. Ngumiti-ngiti si Daryl at sinabi, si Daniel ang aking ama. Siya ang iyong ama? Namulat ang mga mata ni Zoran nang mag-check out sa Daryl at biglang tumawa.
Ito ay tulad ng naisip ko. Hindi nakakagulat na pareho kayo ng kamukhang kamukha, anak niya kayo. Ano ang nangyayari? Ang lahat ng naroroon ay nagkatinginan sa bawat isa. Paano biglang naging pamilyar ang mga estranghero na ito? Nagulat si Daryl at sinabing, "Sir, ikaw at ang aking ama." Tumawa si Zoran na hindi mapigilan ang kanyang kaba at ginambala si Daryl bago niya. Matapos ang kanyang pangungusap. Ang iyong ama at ako ay medyo sinumpaang magkakapatid. Bahagyang nagbuntong hininga si Zoran at nagpatuloy sa pagsasalita ng buong damdamin. Nagsimula ang lahat 20 taon na ang nakakalipas noong. Ako ay isang ordinaryong anak pa rin ng pamilya na walang paraan ng pagmamana ng posisyon ng patriarka. Ako ay pa rin kabataan kaya ako wandered sa militar sining mundo sinusubukan upang makagawa ng isang pamumuhay. Naaalala ko pa rin malinaw na winter when arrived in Donghai City. I was badly injured from fighting off group of gangsters in order to save female student and laid on the snow. With barely an inch of Isvi life left. Zoran paused for a moment, looked at Daryl and smiled. Your father rescued me at that time. Your father even took care of me for over 2 months after I had awakened. During those 2 months, your father and I immediately hit it off and almost became sworn brothers. However, your grandfather stopped us saying that the origins were unknown. Daryl smiled briefly seeing Zoran's helpless feelings. Indeed, his grandfather was rather matigas ang ulo nito minsan. Nagpatuloy si Zoran, maya-maya ay nakabawi ako at bago ako umalis, nagkasundo kami ng iyong ama. Ang aming mga anak ay manumpa na magkakapatid kung sila ay kapwa lalaki at ikakasal kung sila ay magkasalungat na kasarian. Sa paglaon ay nagkaroon ako ng 2 anak na babae at ang aking panganay na ang should be married to you, said Zoran followed Githa loud laughter. I wonder if Mr. Daryl is engaged to anyone at the moment. OFT. Daryl was immediately stunned upon hearing those words and instinctively took a glance at Lily beside him. Never did he think his father would have such experiences when he was younger. It was unexpected that Daniel would know such a hidden and important figure. It was just that Daryl was utterly embarrassed by his father's and Zoran's agreement to marry their children with his wife present. As expected, Lily's expression slowly flushed and rolled her eyes at Daryl seemingly from anger, but kanyang mga mata ay naglalaman pa rin ng pagkalambing kay Daryl. Ito ay simpleng kaakit-akit. Napakamot ang ulo ni Daryl. May asawa na po ako, sir. Mayroong kaunting pagkabigo sa mga mata ni Zoran nang sinabi niya, Tama na. Sa palagay ko ay, nakalimutan ng iyong ama ang tungkol sa aming kasunduan. Hindi namin nakita ang bawat isa para sa higit sa 20 taon pagkatapos ng lahat. Kailangan ng labis na pagsisikap upang makipag-usap sa isa't isa, dahil ang teknolohiya noon ay hindi pa advanced at kalaunan ay naanod kami. Pinag-uusapan kung alin na saan ang iyong ama? Napakamot ng ulo si Daryl at ngumiti. Ang aking mga magulang ay nasa kanayunan. Si Daryl ay walang imik matapos itong ilabas. Binili niya ang mansyon sa tabi mismo ng mansyon no 001. Para masisiyahan ang kanyang mga magulang, ngunit ang 2 matandang tao na ito ay nagreklamo tungkol sa maraming mga bagay kabilang ang kakulangan ng kalayaan sa kanayunan at hindi manatili kahit 1 linggo. Walang pagpipilian si Daryl kundi hayaan silang bumalik. Tumango si Zora ng ulo at taimtim na tumingin kay Daryl. Daryl, sa kanan dapat ikaw ang naging manugang ko dahil sa kasunduan sa pagitan ng iyong ama at ako. Ngunit nakikita kong kasal ka na, paano ka magiging aking ninong sa halip? Ano? Gusto ni Zora na si Daryl ay maging kanyang ninong. Ang mga nakapaligid na tao ay agad na nagyelo sa pagkabigla na may hindi mapalagay na mukha sa kanilang mga mukha. Nais ng bawat isa na si Daryl bilang kanilang mag-aaral, ngunit hindi inaasahan ni Zora na gumawa ng kanyang sariling paraan at hiniling kay Daryl na maging kanyang Diyos. Napakamot si Daryl sa kanyang ulo dahil hindi siya sigurado kung paano siya tatanggihan at simpleng sinabi, Sir, sa tingin ko kakailanganin ko ang pag-apruba ng aking magulang bago tanggapin ang isang ninong, tama. Bigyan mo ako ng numero ng iyong ama. Tatawagan ko ang tatay mo ngayon, sabi ni Zoran. Dinial talaga ni Zoran ang number na binigay sa kanya ni Daryl. Ang sumusunod na eksena ay pinatunayan na ang
Ama ni Zoran at Daryl ay talagang mabubuting kaibigan. Pareho sa kanila ay masayang nakikipag-chat sa loob ng higit sa 1-0 minuto bago ilabas ni Zoran ang pangunahing paksa. Sinabi niya kay Daniel na nais niyang si Daryl ay maging kanyang ninong. Si Daniel na hindi man lang iniisip ay sinabi, "Zoran, ipasa ang telepono sa aking anak." Sinagot ni Daryl ang telepono at narinig ang kanyang ama na sumisigaw mula sa kabilang panig, "Makinig ka dito kayong maliit na bata. Ikaw ang magiging anak ni Zoran mula ngayon hanggang ngayon, naiintindihan mo ba? Mabilis, tawagan mo siyang ninong." Ang mukha ni Daryl ay puno ng hapis. Ano ang kahulugan nito? Ang pagganap ni Daryl sa panahon ng Alliance Slaughtering Conference ay pambihira, ngunit ang natanggap niya ay isa pang ama. "You better call him quick." Galit na sabi ni Daniel at mawawalan na siya ng pasensya. "Ninong," bulong ni Daryl na nagtatampo. Siya ay walang pagpipilian ngunit upang tanggapin Zoran bilang kanyang ninong. Tumango si Daniel sa kasiyahan at binaba ang telepono matapos marinig ang kanyang anak na tumawag sa Zoran Godfather. Tumawa si Zoran at tinapik ang kamay ni Daryl. "Anak, magpapadala ako ng isang tao na magdadala sa iyo sa tirahan ng Carters bilang panauhin namin sa sandaling ganap kang gumaling. Kung gayon, dapat kang magpahinga. Hindi na namin kayo guguluhin." Inilabas ni Zoran ang mga miyembro ng 6 na sekta mula sa silid habang nagsasalita siya. "Daryl, isaalang-alang ang Mountain Peak Sect. Kukunin ko tanggapin mo bilang aking huling disipulo. Ang Xiaoyao Sect ay tinatanggap ka rin." Ang karamihan ng mga tao ay nasa pasukan na ngunit pa rin sila lumingon at walang tigil na itinapon ang kanilang mga alok kay Daryl. Sa isang marangyang mansyon sa loob ng Donghai City, ibinagsak ni Evelyn sa lupa ang mga prutas. Ang mga tagapaglingkod sa malapit ay takot na hindi sila nangahas na huminga ng malakas. Alam ng lahat na si Evelyn ay nasa masamang pakiramdam at walang nangahas na masaktan siya. Ang 6 na sekta ay nag-angkin na sila ay kagalang-galang na mga sekta, gayunpaman. Ginamit nila ang mga diskarte na walang talino. Kung hindi, paano nila maabutan si Lolo? Galit na galit si Evelyn, nanginginig ang dibdib niya habang nakaupo sa sofa. Ang lolo ni Evelyn ang nag-iisa niyang kamag-anak at hindi niya hinayaan na may mangyari sa kanya. Sing-sing na sing-sing. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Evelyn. Sinagot niya ang tawag mula kay Sirs habang sinabi niya, "Evelyn, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na si Daryl ay mabuti." Ang inabot pa sa kanya ng prinsipal ang susi ng pribadong silid kung saan ipinakulong nila ang iyong lolo. "Ano? Buhay si Daryl?" Natigilan si Evelyn at sa ganap na hindi makapaniwala nang marinig ang mga salitang iyon. Ang mas mababang larangan ng enerhiya ni Daryl ay sinaksak ng babaeng emi-isek na iyon sa entablado ng labanan. Ang larangan ng enerhiya ay pinakamahalagang lugar ng isang magsasaka.